Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Awakening of Faith program. Ngayon po ay Martes at nais po namin kayong imbitahan na magpunta sa tahanan ng Diyos ngayon. Meron pa tayong mga services ng alas 3, alas 5 at lalong-lalo na alas 7:30 ng gabi diyan sa ating main church. And kung sinasabi mo, Pastor, gusto kong tumanggap ng kagalingan kasi marami akong nakikitang sakit, nararamdamang kirot sa katawan ko, at nais ko ng kagalingan ng Diyos. So ito po yung tamang araw na pwede niyong puntahan sa tahanan ng Diyos. Kasi tuwing Martes, tayo ay nananalangin para sa kagalingan. At sino man yung may sakit na pupunta, ikaw man o yung pamilya mo, ay tatanggapin nila yung healing power ng Diyos. Okay? So wag mong palampasin yung gawain natin mamaya. Pwede kang magdala ng tubig, magdala ng gamot mo, magdala ng mga represent sa inyong kalusugan. Kasi for sure, hindi ka lalabas ng bigo. Tatanggapin mo yung kagalingan mula sa Diyos para nang sa ganon, magamit mo yung katawan mo na yan para pagsilbihan siya. Okay? And also, maghanda rin po kayo ng baso ng tubig nyo kasi maya-maya tayo ay sasabay sa prayer of agreement na may pananampalataya na sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Okay? So magpapatugtog po kami ng kanta, and after ng kanta na to, magbabalik po tayo. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you, Lord, than ever before. I need you more. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord.
Ako po si Talia April Tango from Simbahang Universal dito sa Tugigaraw. Nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano binago ng Diyos yung buhay ko sa lugar na to. Nung nandun ako sa ibang bansa, nakatanggap ako ng imbitasyon na pumunta dito sa Simbahang Universal. At nung tinanggap ko yung imbitasyon na yun, nakita ko yung mga testimonies doon na nagbago yung buhay ng mga tao na gumamit ng kanilang pananampalataya. So, nais ko rin gawin yun kasi nung time na yun is nakikita ko sa loob ko na alam kong may Diyos pero hindi ko nagagamit yung pananampalataya ko sa Kanya. Nagtagal ako ng ilang taon doon. After may mga campaigns na dumating pero hindi ko sineryoso. So dumating yung time na bumalik ako dito sa Pilipinas at nung pagbalik ko dito sa Pilipinas wala pang church. So napakahirap ng sitwasyon dahil noong nandun ako sa ibang bansa, ako'y nagdusa sa maraming negativities sa loob ko. Nagdusa ako sa depression, nagdusa ako sa insomnia, nagdusa ako sa insecurities, unforgiveness, maraming mga bagay na nasa loob ko na mga basura. Kasi lahat ng yun is yun, ako din yung nagdurusa sa mga negativities na yun pero ayaw kong bitawan. So nung time na yun, nung bumalik ako dito sa Pilipinas, dumoble yung problema ko hanggang sa nakita ko na sobrang hirap na ng sitwasyon ko kasi yung pag-aaway sa pamilya is mas lalong dumoble, yung depression ko mas lalong dumoble, lahat ng pagdurusa na meron ako is kumbaga parang mas naging mahirap yung sitwasyon. So, nanalangin ako na magkaroon ng Simbahang Universal dito sa Tugigaraw at hindi nagtagal nagkaroon na ng Simbahang Universal. At nung nandito na ang Simbahang Universal, every Sunday pumupunta ako pero may time noon na campaign of Israel na kinausap po ng lingkod ng Diyos at sinabi niya sa akin, kung talagang gusto mong matanggap yung banal na spirito, nais mong i-exert ng more effort, kailangan mag-exert ka ng more effort, ipakita mo sa Diyos na talagang interesado ka na tanggapin siya. So ginawa ko na mas pumunta ng mas madalas sa church, mag-attend ng weekdays services, and then nag-fasting ako. Lahat ng sinabi ng lingkod ng Diyos ginawa ko, nag-meditate ako ng mas madalas. So nung time na yun is kinausap din ako ng Diyos na kailangan kong isakripisyo yung allowance na binigay sa amin ng asawa ko. Ang ginawa ko, nilagay ko yun sa campaign, sa envelope ng campaign. And then, sinakripisyo ko din yung mga gadgets na meron ako kasi yun din yung hiningi sa akin ng Diyos. Nagsakripisyo ko ng pinansyal and then yung spiritual na sakripisyo is kailangan kong magpatawad. Yun yung hiningi sa akin ng Diyos. Kasi nung ako yung klase ng tao na mahirap para sa akin na magpatawad, kinikimkim ko yung galit sa isang tao na nakasakit sa akin. So, nung time na yun, kailangan kong magpatawad. So, kinausap ko yung mga tao na nakasakit sa akin na meron akong sakit ng loob sa kanila. So, nung time na yun, nagpatawad ako. At nung ginawa ko yung lahat ng sinabi sa akin ng Diyos, pagbaba ko sa altar, natanggap ko yung kasiguraduhan, pero hindi pa yung kabuuan, wala pa totally doon. So, nung time na yun is nagpatuloy ako, pinakita ko sa Diyos yung interest ko na matanggap siya. Hanggang isang Wednesday service, pumunta ako dito sa church at sinabi ko, this time, gusto kong matanggap yung banal na spirito mo, Panginoon. So, nung time na yun natutulog yung anak ko, baby pa siya noon, yung bunso namin. Kinuha ko siya, and then pinagalitan pa ako ng mother ko, which is hindi niya naiintindihan yung faith na meron ako. Kasi natutulog yung anak ko, binuhat ko siya, and then paglabas namin sa bahay, sinabihan niya pa ako na, ano ka ba, nasisiraan ka na ba ng ulo kasi pupunta ka sa church every day, tapos yung anak mo tulog pa, dadalhin mo siya ng ganyan. Pero hindi ako nakinig doon. Instead, nakinig ako sa sinabi ng Diyos sa akin na pumunta ako. Kasi nung time na yun, hindi ako binigo ng Diyos. Nakita ko, natanggap ko yung kabuuan niya talaga. Natanggap ko yung assurance na pag-aari niya ako. And nung time na yun, nung natanggap ko yung banal na spirito,
lahat nagbago. Pero unti-unti niyang binigay yung mga provisions niya sa buhay ko. Binigyan niya ako ng vision para magkaroon ng sarili kong negosyo. And then yung pamilya ko, unti-unti niyang binago. Yung mga family members ko, mga mahal ko sa buhay. Nakikita ko unti-unti na rin silang nagkakaroon ng faith na meron ako sa Diyos. So, nakita ko na nawala yung depression, nawala yung insomnia, nawala lahat yung mga sakit na nararamdaman ko noon. And then, hanggang sa tinawag niya akong maglingkod sa Kanya. So, tinanggap ko yung offer sa akin ng Diyos na maglingkod sa Kanya dahil yung pinakamahalaga sa lahat is yung pagliligtas ng kaluluwa kasi natanggap ko yung kaligtasan ng kaluluwa ko. At ito yung banal na spirito, ito yung regalo ng Diyos sa akin na kailanman hindi ko ipagpapalit sa anumang bagay dito sa mundo. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa Diyos sa regalong ito. Tayo po ay nasa espiritu ng Campaign of Israel at nasa spirit rin ng 21 days Fast of Daniel. At ang focus natin sa campaign and also sa 21 days ay matanggap yung Espiritu Santo, mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Dahil ito, yung pinakamalaking pagpapala, pinakamalaking regalo na pwede nating matanggap mula sa Diyos. Tulad nga ng naintindihan ni Moses. Sinabi ni Moses na kung hindi sasamahan sila ng presensya ng Diyos, mas mabuti na lang na hindi na lang sila pumunta ng promised land. Yung promised land na yon na tinutukoy sa Biblia, ito yung pinangako ng Diyos sa kanila na lugar at doon sila ay masagana, matagumpay, pinagpala, physically, materially. Pero, sinabi ni Moses na kung nandun nga sila sa promised land na yon, pero kung wala yung presence ng Diyos, wala rin magiging kwenta yung promised land na yon. And ito rin po yung dapat natin maintindihan, na kung ma-achieve mo man ang maraming bagay na gusto mo sa mundong to, mga tagumpay, mga pagpapala, mga milagro, okay? Pero kung wala yung banal na Espiritu, lahat ng yon ay magiging useless. Kasi yung pinakamalaki, yung pinakadakilang promise ng Diyos ay hindi mo pa natatanggap. Kasi ang totoo, ang banal na Espiritu ay isang pangako ng Diyos para sa mga tao na gustong itong matanggap. And kaya nga meron tayo nitong campaign at 21 days. Kasi sa 21 days at campaign na to, ang tanging iisipin lang natin at hahangarin lang natin kung kayo na nagsasabi na wala pang banal na Espiritu, ay matanggap yung banal na Espiritu. And let me tell you po, alam niyo po ba na karamihan na problema ng mga tao ay hindi sa panlabas. Karamihan ng problema ng mga tao ay kung ano ang nasa loob nila, kung sino sila. Yun yung word. Kung sino sila. Kasi kung sino sila, yun yung nagre-reflect sa pang-araw-araw na buhay nila. Doon nagre-reflect. So maraming mga tao na, kung sino sila ay hindi maganda. Kaya nakaka-apekto to sa kanilang marriage, nakaka-apekto to sa kanilang kalusugan, sa trabaho nila, sa pang-araw-araw na ginagawa nila. So yung pagkatao nila ay luma pa rin. Luma. And why? Kasi wala yung banal na Espiritu. So for example, may mga tao na unfaithful pa rin, sinungaling. May mga tao po na sila yung klase ng tao na hindi mapagkakatiwalaan, na kailangan, alam mo yon, pagmatsyagan mo sila palagi. Di ba? Kasi sooner or later, alam mo na yung tao na yon magsisinungaling, mandadaya, magiging unfaithful, hindi magiging loyal. Yes or no? Mahuhulog sa mga temptation. Ano pa? Sila yung mga tao na lagi
laging mapapalungkot ang Diyos. At hindi lang yung Diyos, pero even yung mga tao sa paligid nila. So that's why, mahalaga yung banal na Espiritu kasi from the moment na matanggap natin yung banal na Espiritu, magbabago yung pagkatao natin. Tingnan niyo po dyan. Sinabi sa libro ng 1 Samuel, chapter 10, verse 6. Sabi dyan, at that time, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them. And tingnan niyo po yung sinabi dyan. You will be changed into a different person. You will be changed into a different person. So, tingnan niyo po, kapag natanggap natin yung banal na Espiritu, tayo ay magkakaroon ng tunay na pagbabago. Kasi yung tunay na pagbabago na yon ay magsisimula sa ating pagkatao. Yes. Kaya nga, kung papansinin niyo po sa Biblia, lahat ng mga tao na tumanggap ng banal na Espiritu, even yung testimony na napanood niyo po kanina, nagbago sila. Sila dati yung isang tao na hindi mapagkakatiwalaan, laging nandadaya, yung iba pa nga, addict sa mga drugs, addict sa mga sigarilyo, yung iba sa kanila, talagang maraming nasirang pamilya, no? Maraming nasirang, buhay ng mga tao dahil sa kanilang pagkatao, dahil sa kanilang ugali. Pero after nilang matanggap yung banal na Espiritu, yung Espiritu Santo ang naging way para mabago sila. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos ay nandoon na para baguhin yung kanilang pagkatao. Kasi ang totoo, mag-isa na baguhin mo yung sarili mo, hindi mo kaya. Kailangan nating matanggap yung Espiritu Santo. Hayaan yung Espiritu Santo na baguhin tayo. So, ibig sabihin, magkakaroon ng before and after ang isang tao pag nasa kanya yung Espiritu Santo. Diba? Sa Biblia pa lang. For example, si David, si Moses, diba? For example, sa New Testament, si Saul, mula sa pagiging Saul, naging Pablo, na ginamit ng Panginoong Diyos. At lahat ng mga disciples ni Jesus, na dati sila yung taong mga mahihina, na alam mo yon, sila walang tiwala sa sarili, doubtful, at marami pang ibang ugali at pagkatao nila na hindi nakalulugod sa Diyos. So ganun rin, pag yung Espiritu ng Diyos ay matanggap mo, kaibigan, magbabago yung pagkatao mo. Kasi yun yung trabaho ng Espiritu Santo sa atin. At maraming mga taong makakakita ng pagbabago na to. And then, isa ka ng magiging liwanag. Pag natanggap mo yung Espiritu Santo, magiging living testimony ka, magiging liwanag ka, makakapagbigay ka ng buhay sa mga tao. Saan ka man magpunta, sa trabaho, sa school, saan ka man magpunta, makikita ang Diyos sa'yo. Yes, makikita yung karakter ng Diyos sa'yo. Makikita yung liwanag ng Diyos sa'yo. Makikita yung Diyos. Pag nakikita ka, oh wow, sino tong taong to? Kakaiba siya. Nakikita ko yung Diyos sa kanya. Ganon yung mangyayari kapag natanggap natin yung Espiritu Santo. And then, consequence na lang mga kaibigan, yung mga problema mo ay mapagtatagumpayan mo. Kasi, imagine, kung nasa iyo yung Espiritu Santo at kasama mo yung Diyos sa loob mo, sino pwedeng makatalo sa iyo? Anong problema ang pwedeng hindi mo malampasan? Hindi mo malalampas. Anong problema ang makakatalo sa'yo? Wala. Kasi yung pinakamalakas sa lahat ay nasa loob mo. Amen? So that's why sa campaign na to, if you want to join sa campaign at sa 21 days, yes, meron pang oras. Pwede kang mag-join, pwede kang sumali at hangarin mo na matanggap yung Espiritu Santo. So pwede kang pumunta sa, isa sa branches natin ng Universal Church, at pwede kang umakyat sa altar doon. Kasi meron doon sa altar ng mga branches natin na prayer request. At sa prayer request na yun, pwede mong isulat doon at sabihin doon na gusto mong matanggap yung Espiritu Santo. At you will
Gagawa ka ng sacrifice, effort. Yes, ipapakita mo sa Diyos yung uhaw. Papakita mo sa Diyos yung talagang kagustuhan mong matanggap yung banal na Espiritu. Hindi lang sa salita, pero ilalagay mo yung lahat mo sa altar. 100% ng buhay mo. Yes, 100% ng isip mo, ng puso mo. Kung sino ka at lahat ng meron ka, ilalagay mo sa altar ng Diyos this coming December 10, yung ating pag-submit ng ating request. Okay? And kung sinasabi mo, Pastor, nasa online service ako, pwede kang tumawag, pwede kang mag-message sa amin, and sasabihin namin sa inyo kung paano kayo sumali sa campaign na to. Naunawaan niyo po. And kung sinasabi mo naman, Pastor, nasa akin na yung banal na Espiritu, nasa akin na yung Diyos, alam ko sa sarili ko, matihilingin mo sa campaign na to na makita mo yung kaluwalhatian niya. Katulad ng sinabi ni Moses, diba? Kasi kung meron ka ng Espiritu Santo, for sure, yung kaluwalhatian ng Diyos ay dapat mong makita. Amen? So that's why magpe-prayer of agreement na po tayo at hawakan nyo po yung baso ng tubig nyo at sumabay kayo sa panalangin ito na may pananampalataya. Pagpalain kayo po ng Panginoong Diyos. Hello, magandang araw sa iyo lahat. Ako si Pastor Marcos from UCKG Divisoria. At ako'y nasa harapan ng altar ng Diyos at gusto ko'y panalangin kayo. Kung meron kayo yung tubig, bote ng tubig, glass of water, hawakan sa iyong kamay at ipikita yung mga mata sa pangalan ni Jesus. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, ipinapanalangin ko ang bawat tao na nanonood ang programa na ito. Panginoon, basbasan mo ang kanilang tubig. Gawin mo ang tubig nila maging medisina galing sa iyo. Holy water, sagradong gamot. Alisin mo lahat ng uri ng karamdaman, sakit, kirot na meron sila. Bigyan mo sila healing, magandang kalusugan. At lakas para mamaya pumunta sila sa UCKG, mas malapit sa Kanya. Basbasan mo ang tubig na ito, gawin mo ito maging holy water in Jesus' name. Mga kaibigan, you can drink, uminom kayo na yung kunti ng tubiging faith right now. Tanggapin mo healing, tanggapin mo kagalingan, himala, magaling na kayo, malaya na kayo sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ipinapanalangin ko ang bawat itaw na sa campaign of Israel at ang bawat itaw na sa fasting of Fidelio. Panginoon, sila, Panginoon, ay ginagawa ang kanilang sakripisyo. Ang sakripisyo na physical, ang sakripisyo na espiritual, para ipakita sa iyo sa December 10 na nais nila higit sa lahat ang presensya mo, ang Espiritu mo. Kaya, Panginoon Diyos, tingnan mo ang sakripisyo na ginagawa nila at sagutin mo sila, punuin mo sila ng presensya mo. Isinusuko ko ang buhay ng bawat itaw na sa campaign na ito sa iyong kamay. Pagpalain mo din ang bawat faithful tither dahil sila ang mga pillars sa simbahan mo. Pagpalain mo sila. Isinusuko ko ang buhay ng bawat itaw na nanonood ang programa na ito sa iyong kamay. In Jesus' name, if you believe, you say, Amen. Amen? Ngayon ay ang araw ng healing, kagalingan. Kung meron kayong sakit, pumunta sa Universal Church mas malapit sa iyo. Dito sa Divisoria, mayroong service mamaya, alas 5 ng hapon, at ang main service alas 7 ng gabi. Pumunta kayo kung kayo mayroong sakit o karamdaman dahil naniniwala ko na sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, tatanggapin mo healing, magandang kalusugan. Ang address namin ay Recto Avenue sa tapat ng Kipi Tower sa tabi ng TGP Generics Pharmacy, malapit sa Dragon Way sa Divisoria. Napakadali ang aming address, nasa tapat ng 168 Mall. Napakadali. Kayo ay welcome. Pagpalain kayo ng Diyos.